Mga balita ngan impormasyon nga angay hibraan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. DPWH Secretary Dizon naging panginano ang kahimtang han Samar Leyte Maharlika Highway. Maabot 2 milyones pesos ka kantidad hin smuggled nga sigarilyo na kumpiskar han PRO8 habulan han Enero. Pinakasyahan nga mall-based wellness clinic hasinirangan Visayas ginabrihan han DOH. Peace and Security Advocacy gintulay han PIA ngadto han mga university interns. DOST Secretary Solidum, City LG officials naglunsad han one-time digital clock. Mga deboto nagtitikang napagbisita ang mga makasaysayan ngan milagroso nga mga simbahan han Leyte ngan Southern Leyte. Por lo menos 1,400 nga mga rehistrado nga mga parag-uma ha Eastern Samar nakatagamtam han kanan DA Rise Competitiveness Enhancement Fund. Bukas Center nag-abri na hatulo sa Leyte. PSA ngan MCR Biliran ginpakurkusog ang mobile birth registration ha mga tayaw nga mga barangay. Haratsada Balita! Syudadhan Baybay naghatag in critical recovery interventions ha mga apektado nga parag-uma durante han mga nag-agi nga bagyo. Puro kalusugan program gintikangannahan DOH habungtuhan palo. DILG naghatag hin pasidungog ha mga LGUs ipinaagihan Raihat 2025. Mga tourist destinations sa Leyte ngan Biliran ginta-target hinusa nga French luxury cruise line. Ha News and Information Center masubra 4 milyones nga individual ha sinirangan Visayas rehistrado na ha PhilSys. Ha istorya panlawas bag-o nga Nipah virus pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras mga sangkayan ini ang amon ikaduha nga edisyon han season 2 ang Agenda Hautso. Hinaot unta nga ada kamo ha maupay nakahimtang niya na. Ako ay Frederick Humeres. Bisan kung padayon na nuuran din hiya aton dapit darahan shareline, padayon liwat ang pag-uranhin mga balita nga impormasyon ay katuha nga tuig nga Agenda Hautso. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita ng Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Hautso ini masusundan ng mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Birada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyano Gay, ini ang iyo. Agenda Hautso Year 2. Agenda Hautso. DPWH Secretary Dizon gimpanginano ang kahimtangan Samar Leyte Maharlika Highway. Adyan report ni Aaron Cutihar ang PIA Samar. Bumisita hi Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ha Samar base atubangon ang maihanang nga problema kalsada hadaang Maharlika samtang ginpapadali hang gobyerno ang rehabilitasyon hining importanteng agian. Hay kaduha nga bahin han iya inspeksyon didahan Pebrero 2 tuig 2025 ginatubang ni Dizon ang mga kritikal nga bahin han kalsada han Samar labi na ang mga imparte nga lubak-lubak na ngan one-way lane nga nakaapektohan mobilidad, seguridad ngan koneksyon han bug-os nga probinsya. Ginpahayag ni Dizon nga kaburuton han presidente nga marehabilitar ang daang Maharlika tikang apari tubtob Mindanao antes matapos ang termino. Ngan target nga mahuman ini nga tanan antes matapos ang tuig 2027. Ang diretsong sagot po dyan is commitment po ni Presidente, ni PBBM, na ma-rehabilitate na natin ang Maharlika. Ginsuguliwat niya ang Samar 1st District Engineering Office nga makipagkoordinar ha Philippine Ports Authority tungod kay waray pa makakuha han kinahanglan nga clearance para han Calbayog Coastal Bypass Road Project.
Ginusisa ni Dizon al Calbiga Bridge nga padayon nga may load restriction tungodhan pagkaluyahan istruktura nganong nanawagan hinistrikto nga pagsunodhan weight limits samtang ipaplano ang rehabilitasyon. Ginbisita gihapon niya ang Gandara Bridge nga ginmando nga paspason ang pag-ayad matapos ang naglabay nga karuba hini. Ang lokal nga opisyal inagsiring nga un right of way issues nga encroachments amo nagpapahinay han trabaho. Sumalahan DPWH Chief, inkokonsiderarya na han ahensya ang pag-involve in pribado ng dagko nga contractors base mapaspasan ngan mapahitaas ang kalidad had mga proyekto hadaang maharlika. Pero kung malaking kontratista, and I'm talking about the biggest in the country, the likes of DMCI, EEI, and others. Ginbato ni Samar Governor Sherry Antan ang pagbisita ni Dizon ngan nagpasalamat ha atensyon han nasyonal nga gobyerno ha kaimtang han mga kalsada ha probinsya. And nagpapasalamat po ako kay Secretary Vince together with the OTR, the OTR family, kasi lalatag na talaga natin yung mga kailangan natin dito sa probinsya as far as the road problem. Ginpa si Ogda ni Tan ang panginahanglan han drainage ngan right-of-way coordination base diri maantala ang implementasyon han proyekto ngan ingindugang nga 52% han national roads sa Region 8 in nahimutang ha Samar. Samtang, ginkarawat liwat ni Samar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan ang pagbisita ni Dizon nga may paglaom nga mas mapapakusog pa ang suporta han gobyerno para han padayon nga rehabilitasyon han mga pangunahing kalsada ha Samar. Ika nga PIA Samar, Mayor Nico Pilar, ini agenda also. Mabalor 2 milyones pesos nga kantidad ng smuggled nga sigarilyo na kumpiskar ang PRO 8 habulan han Enero. Adin report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Umabot na 2 milyones ka pesos nga kantidad hin mga smuggled cigarettes ang nakumpiskarhan mga kapulisan hariyon 8 niya nga tuig iring kauman hangin pahuruhugot nga anti-smuggling operations nga ginbuhatan mga kapulisan upudan pa nga law enforcement agencies ha mga probinsya ha Northern Samar, Leyte, Eastern Samar, Biliran nga Southern Leyte. Hasakuban 12 nga anti-smuggling operations pinakadamo ha narikupo ang 568 karim ngan 35 ka pakete hin mga smuggled nga sigarilyo nga nakantidad nga tanan hin 1.68 million ka pesos. Ha press conference sa Camp Canglion, Palo, Leyte, ginaghat ni Police Colonel Hector Inahi, Chief and PRO 8 Regional Operations Division, ang publiko nga maging mabinantayon ha eratagsa-tagsa nga barangay nga diri mag-alang pag-report sa pulis kung may edahira na obserbahan nga iba nga mga panhitabo. Dahil dito, patuloy namin hinihikayat ang publiko na maging mapagmatyag at agad na iulat sa kapulisan ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Again, patapod naman ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, han Police Regional Office 8, nga ipapadayon han mga pulis ang sugad nga mga operasyon, labi na nga ini makakaapekto ha aton ekonomiya. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha 8. Pinakasyahan nga mall-based wellness clinic kasi Sirangan, Visayas, ginabrihan ng DOH. Ang detalye gahatag ni Jasmine Kate Agosto ang PIA Leyte. Opisyal na nga ginabrihan ang Department of Health ang pinakasyahan nga wellness klinika suludhin mall kasyudadan Tacloban agud matagan hin mas masayon nga access ang publiko ha mga serbisyo panlawas. Ha pangunguna ni Department of Health Secretary Chodoro Herbosa ang pasilidad inago-opreser hindi iba-iba nga serbisyo sugadan konsultasyon, medisina, health and vision screening sugan man ang mga serbisyo ha obstetrics ngan gynecology, pediatrics, ophthalmology, wellness ngan nutrition screening ngan serbisyo ha mental health. Sumalakan Secretary Herbosa ang nasabi nga pasilidad in kaparte han paningkamot han DOH nga makagpadangat hin serbisyo medikal nga tanan labi na ha mga kabataan nga agsob kumadto ha mall. Ang wellness clinic in magiging talwas nga opsyon para ha mga katawhan nga nanginginahanglan hin serbisyo medikal. Nung una kong tinayo yung wellness, may tumutulig sa akin. Bakit daw nilagay dito, hindi doon sa bukid, doon sa barangay, di ba? Sabi ko, nandito yung ating mga teenagers. The teenagers are the users of the mall. Sila yung nandito, sila yung nagkikita dito. So I'm trying to make it accessible for them, all this clinic. And then I'm trying to change the concept na lahat tayo magpapagamot lang pag hindi na makapagtrabaho. The
concept of wellness is that meron ding stake ang ating mamamayan to keep themselves healthy by eating right, exercising, and avoiding all the vices. Kung magawa niyo yun, hindi tayo gagastos ng malaki sa hospitalization. So wellness is an important concept for longevity, for long life. So you start that when you're young. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini Anio Agenda Ha-8. Peace and Security Advocacy gintulayhan PIA ngadto mga university interns. Aden report kan Maria Cristel Reposar, BIPSO intern han PIA Leyte. Ginparig-on han Philippine Information Agency ang advokasya hiniparan kamurayawan ng seguridad, pinaagen mga kabataan ngayon na nagpapailarom han internship program ha irabuhatan. Hausa nga information caravan nga gimpasilitaran PIA 8 para mga university interns, hini naging bisitahan na sabing aktibidad retired Lieutenant Colonel Mario Jose Chico, chairperson ng Hands of Our Children organization din niya sinirangang Visayas, kundiin gintagan doon ang dako nga papel han mga bataan hapag mintinar han kamurayawan nga seguridad. Ginaghat ni Chico ang mga batanon nga mga intern nga magpabili nga alerto kontra ang impluwensyahan radikal nga komunisista nga mga ideolohiya o pudan pagaghata kritikal nga paminsaran ang mga pagdedesisyon kan lugod maginaktibo gihapon nga kaapihan nation building. Youth is vulnerable. Diba? Bakit? Kasi alam na si PNP kung paano lang rin yung init karakteristik ng kabataan Pilipino. Ano bang init karakteristik ng Pilipino? Idealist kayo. Per se, lahat ng kabataan sa Eastern Visayas are vulnerable. The only thing na hindi sila na bababa yung vulnerability nila is if we will be able to keep them informed. Sumala naman kan PA8 Regional Head Rian Arinto, ang mga estudyante nga interns in may ada importante nga papel, hilabi nga hirain masunod nga mga information officers, media practitioners, o mga leader han komunidad, nga maginhiro tapos pasamo kan mga impormasyon kan balita nga diri nakakadarahe ga kamurayawan kan makakapabungkang ng seguridad han nasod. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Maria Cristel Reposar, BIPSO intern, ini ang iyo Agenda Ha-8. DOST Secretary Solidom ngan City LG officials han Maasin City naglunsad han one-time digital clock. Adi ang detalye kan Bong Pidalino han PI Southern Leyte. Nahilakip na ang dakbayan sa Maasin o laluwigan sa Southern Leyte sa mga dapit sa nasod nga magsunod sa tukmang oras sigun sa kitakda nga Philippine Standard Time. Kini pinagi sa digital clock nga ipahiluna diha sa public plaza ning dakbayan. Usa ka relo nga gipayon usab sa Global Positioning System. Mismo si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom ang mitukas sa tabil isip formal nga timaan pagtukon unya sa nasoy orasan atol sa iyang duha ka adlaw nga pagbisita sa lalawigan sa miaging bulan. Giduyugan si Solidom sa mga hataas nga opisyal sa syudad o lalawigan, pinangunahan ni City Mayor Luz Mercado, First District Representative Roger Mercado, ingon man pipila ka mga kadakuan sa DOST National, Regional o Provincial Offices sama nilang Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maburang, Regional Director Dr. John Glynn Ocaña o Provincial Director Dr. Ramil Oy. Nasayran nga ang pagsagop sa city government sa one time tipik og kabahin sa pagkahimong smart city usa ka commitment alang sa disiplina, pagtuman sa saktong oras sa mga angayang buhaton ug hapsay nga serbisyo publiko. Nasayran sab nga giduso sa DOST ang maong inisyatibo sa one time aron mawala na ang gingon nga Filipino time o ang kanunay kalangan o pulihan na sa on time nga batasan. Sanglit angan Juan kasagaran kini sa mga Pilipino ug daw sama-sab paminaw ng paglitok sa one time o on time. Ikat sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. Mga deboto nagtitikang na pagbisita hama kasaysayan ngan milagroso nga mga simbahan na Leyte ngan Southern Leyte. Adin report ni Alit Reyes han PIA Leyte.
Pira ka bulan pa antes at Semana Santa nagtitikang na ang pagbisitahan mga deboto ha iba-iba nga mga simbahan nga bato ngan milagroso nga simbahan ha mga probinsyan Leyte ngan Southern Leyte. Sumalahan mga parokya nga agso bisitahon para in pilgrimage ang mga deboto nga turista padayon ang pag-abot-abot ha mga stone churches o simbahan nga bato ngan milagroso nga mga simbahan ha bugos nga tuig. Ini paran ira faith journey pagpadig-unan ira pagtuo ngan pagtapod ha makagarahom sugad man dugang pa nga mahibaro kabahin ng mga reliyoso ngan kultural nga rondon. Sumalahan mga deboto nga nag-apihan niya nga tuig sinugdan pilgrimage. An ira pilgrimage no sa nga paagi pagpakita. Han ira hilarom nga pagtuo nga debosyon samtang hirain spiritual nga nagaandam para hanusahan pinakasagrado nga mga panahon ng Kristiyano nga amo ang Semana Santa. Sumala naman kan Rochelle Alfonso usa nga tour operator. Ginti ka nga niya ang sinugdan pilgrimage agud matagan hinigayon ang mga deboto nga turista nga makaapi. Hinusa nga pagbiyahin pagtuo nga may hilarom nga spiritual nga kahulugan ngan kasaysayan. Para yan nga tuig 8 nga simbahan ang ginbisitahan mga deboto lakip na ang St. John the Baptist Catholic Church sa San Juan, Southern Leyte, ang Santo Niño de Malitbog Church, Malitbog, Southern Leyte, ang Diocesan Shrine of Our Lady of Assumption na Maasin City, ang St. Joseph Church sa Matalom, Leyte, ang St. Isidore Church, Diocesan Shrine of St. Anthony de Padua, ang Immaculate Conception Church, ang Baybay City. Kaparte ng pilgrimage, amo ang kinasing-kasing nga pag-ampo, pag-attender in misa, ang iba pa nga mga tradisyonal nga devosyonal nga mga buraton samtang gintagan gihapon ang mga deboto nga turista hin mga mahinungdanon nga impormasyon na kasaysayan ngan arkitektura han mga simbahan nga ira ginbisita. Diga nga Philippine Information Agency Leyte, Aletreyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Por lo menos 1,400 nga mga rehistrado nga mga parag-uma ha Eastern Samar nakatagamtamhan ka ng DA Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang report ihahatag ni Samuel Candido, Han PIA Eastern Samar. Nakatagamtam in por lo menos 1,403 nga mga rehistrado nga mga parag-uma in bulig pinansyal nga tag 70,000 pesos ang kantidad tikang ang Department of Agriculture o kung DA pinaagang programa nga Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF RFFA nga kandiin ginbuhat ang PAO taduha nga bungto hadton Enero 22, 2026 oras sa Samar Municipal Gymnasium nga hadton Enero 23, 2026 dito naman han bungto han Balangkayan Civic Center, Balangkayan, Eastern Samar. Ang nasabi ng mga parag-uma in mga rehistrado a registry system for basic sectors in agriculture o kon RSBSA nga kundin ini nga mga parag-uma inag-uuma por lo menos 2 ka hektarya para ini makabulig ha ira hit mga hektares nga mga production cost hit pag-uma. Ang mga bungtong ang mga parag-uma nga amo ini ha northern municipalities nga may ada 888 nga mga parag-uma nakatagamtam amo ang masunod. Artitsi 84, Canabed 83, Dolores 219, Ipapad 57, Maslog 35, Oras 164, San Julian 26, San Policarpo 51, Solat 65, Ngantap 140. Samtang ang mga bungtong ang parag-uma sa southern municipalities nga may ada 515 nga mga parag-uma ang nakatagamtam nga amo iniyan masunod. Balanghiga 148, Balangkayan 63, Borongan City 30, General MacArthur 11, Ipolos 24, Giwan 7, Hernani 28, Lawaan 24, Llorente 89, Maydolong 40, Kinapundan 43, ngan Salcido 8. Ang payout in gimpangunahan Office of the Provincial Agriculturist o kon OPAS hapamamuno ni Provincial Agriculturist Virgilio Capon kaupo ng Department of Agricultural Program Coordinating Officer nga Himam Grace Falconit ngan Governor Ralph Vincent Ibardoni. Tidan usa nga interview kan Provincial Agriculturist Virgilio Capon iya inagsering. Nakapanahatag ang ating DA in coordination with the provincial government in 888 or 888 ng mga rice farmers tikang bungto sa ulyan ng tuha Ipapad. And hindi naman nga Borongan
tibtib nga ito hagiwan ang lawaan, may daliwatag pagkakarawat ng mga rice farmers in naabot in 515 or 515 ng mga parag-uma itong gamay. Kantidad nga 70,000 pesos para kadugangan ito niya ng mga panggasto ito niya pag-uma. So ganito na pagtanam, barayan ito na diesel, paggani, o iba pa nga mga kagarastuhan. Itira pag-uma para ma-improve ito na rice production ito ng ating probinsya. Padayon ini kasi ang makalilipay ini, pinaagihan mga paglabi, mga request na Halain niya bahin, ginsuguro nga ginpatapod ni Governor Ibardoni aniya padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno at sektor ng agrikultura, labi na gud ang mga parag-uma, tungod handa ko nga papel ang pagpauswag ang ekonomiya ang probinsya. Ang mensahe ni Governor Ibardoni. Dito ang probinsya, makulit na yan ang maging parag-uma. Kaya ano, una, na problema, nga maarang ka mo, kaya syempre kahuhuman pala, at pag-inuran din hapon. Problema natin, kaya ano, kaya nilulong mo sa iyong mga panalo. So problema, diba? Ang sunod naman, na sigurado ko problema naman din ang napag pag-limot, na akong kinikita, waray na napalayon. Waray na napuli, para pagkano o pag-harvest. So dahil, nagdulagarin na kamo. So makuri, diba? Ano't mamaupay ng programa para maguligan ka mo. Ang mechanization program. Kaya siyempre, kung na-mechanize natin, hindi yung pag-uma, mas madaglit, mas akaas ang magiging production natin. Yan, mas masayon ang pagiging parang-uma para nyo. Kaya siyempre, makuri, kung nagdinugarin na ka mo, kung pinaka-hektarya at iyo tuna, tapos kung sala ka mo, o duha, tulula ka mo, na nagpupurublik para itugit nila. So, asin ako na kinutulawan na programa na may hatag iyo. Naging natin yan ha, di ka liwan haabot na probinsya. Mga sunod niya bulay, pipigan at pagpalit namon, at mga mini mechanization equipment, may ada ng mga pinupusa ako. Ang nasabi nga 70,000 pesos nga cash assistance or financial assistance, inakuha ini tikang ang sobrang nga kita o excess nga tariff han gobyerno, tikang ang importasyon han bugas nga para makabulig han mga parag-uma nga apektado ang paginabubuhan palay. Tikang nga PI Eastern Samar, Samuel Candido, ini ang iyo agenda hautso. Nagdumaran Department of Health o DOH ng inaugurasyon ng Bukas Center o ang bagong urgent care and ambulatory service habong tuhantono sa Leyte. Agud mas mapasambak ang akses han mga serbisyo panlawas sa publiko na binagudato na ukoy ang mga baryo. Ginpangunahan ni DOH Secretary Chodor Herbosa ang pagkilalahan na sabi nga pasilidad nga nagahatagin magkalain-lain nga serbisyo panmedikal, sugadan outpatient, emergency, ng mga diagnostic services, mga laboratory testing, dental care, radiology, nga nanbag-o gihapon nga pinirmahan nga hemodialysis center. Kasunod ini, ginpangunahan gihapon ni Secretary Herbosa ang groundbreaking ceremony para hanbag-o nga pagtitindugon nga Sub-National Reference Laboratory hapareho nga bungto. Ini nga bago nga proyekto in magbubulig para mas mapaupay ang paglikay ha iba-iba nga sakit gamit ang mga bakuna. Pinaagi gihapon hini nga laboratorio, hindi rin na kinahanglan magpadara Metro Manila ngan Cebu ang mga samples nga magpapadalihan pagpagawasan resulta. Sumala kan Secretary Herbosa nga ini nga mga proyekto in nagtutugon han hingyap han ahensya han maginabot kamay ang universal healthcare para hatanan. The polyclinic model or the Bukas model is a model of bringing care closer to the people na naiintindihan nila. So hindi kailangan nilang makipagsiksikan dun sa regional hospital kung saan karamihan ng mga laboratory test nandun. So dito ngayon sa polyclinic na to, kung pinuntura ko yung DPTP namin, kompleto siya ng mga point of care testing sa TB, sa HIV, may gamot. So many things that are usually done sa hospital, dito na nagagawa.
So, ang laking tulong yan sa ating mga kababayan. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, ini hi John Lloyd Acosta, Leyte College's intern, ini ang iyo agenda ha otso. Ratsada Balita! Aton ratsada balita yana, syudad han Baybay naghatag critical recovery intervention sa mga apektado nga parag-uma durante ang mga dag-agi nga bagyo. Puro kalusugan program gintikangan ng DOH habong tuhan palo. DILG naghatag ng pasidungog ang mga LGUs pinaagi han Rayhak 2025. Mga tourist destination sa Leyte nga biliran ginsisipat na sa nga French Luxury Cruise Line. Detalye hini nga mga ratsada yung balita masunod na. Ratsada Balita! Gindistribueran city government han Baybay ang magkalain-lain nga ayuda ngadtohan mga parag-umahan syudad nga apektado han mga naglabay nga sunod-sunod nga bagyo. Ilaro man critical recovery intervention ng syudad ang mga ayuda pinaagihin mga farm equipment sugad man pinansyal inanunuyo utro makabalik kapag umaan mga apektado nga farmer hagilayon nga takna. Kinihinggitan ng pamunuan ng syudad pinaagi kan Baybay City Mayor Jose Carlos Cari nga diri na humilawig pa ang apektohan danyos ha ira agrikultura. Hinungdan han ira dagmit nga pagpagawas nin ayuda para han ira parag-uma. Pinakadako ang epektohan mga sunod-sunod nga bagyo didahan bulan han Disyembre atun mga parag-umahan humay. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para han Ratsada Balita, ako hi Maria Eileen Hervasio, BIPSU intern. Ini an iyo, Agenda ha 8. Ratsada Balita! Ginpangunahan ni Department of Health Secretary Chodora Herbosa ang pagtikanghan puro kalusugan ha barangay anahaway palo Leyte. Usa nga bag-o nga programa panlawasan ahensya kaupo den DOH Eastern Visayas Center for Health Development nganhan LGU palo. Pinaagihan puro kalusugan, maghatag hin libre nga serbisyo medikal adtong DOH nga nan LGU ngadto mga purok o mga gudti nga komunidad nga makuri makaabot ngadto ira lokal nga rural health unit o pinakaharani nga ospital agud magpakonsulta o magpatambal. Lakip nga serbisyohan puro kalusugan ang mga konsultasyon medikal, nutrition assessment, prenatal check-ups, HIV screening ngan VAA screening para han cervical cancer. Hapaglansaran programa, ginaghat ni Secretary Herbosa adtong mga katawhan nga siguruhon ang preventive care para kadatag sa nga membrohan pamilya. Karuyag signon hini at imanon ang panlawas pinaagihin sa iyo nga pagpakonsulta ngan diri maghulat anay nga magkasakit ug sa magpakita ha doktor. Ginpapabug at gihapon han puro kalusugan program han pagiging komitiduhan DOH nga may padangat han serbisyo medikal hangatanan nga katawhan hilabi adtong mga kabus nga naukoy ha mga tay-aw nga lugar. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita. Ini Krisha mga poro, BIPSU intern. Ini ang iyo, Agenda ha 8. Ratsada Balita! Ginkilalahan Department of the Interior and Local Government ang mga outstanding local government units ha Sinerangan Visayas upod ang mga kasugbo nga ahensya ng gobyerno nga iba pa nga mga partner in governance pinaagihan pasidungog ang Rayhak 2025. Ang Rayhak 2025 gindudumarahan DILG kada tuig pagkilalaha mga pitad, programa ngan inisyatibohan mga LGU sa larangan han disaster response, peace and order, financial management, ngan paghatag in basic services. Pinaagihan Rayhak na ipapaangbit gihapon ng mga ginpasidunggan nga mga LGU san ira mga best practices nga tuhan iba. Agod ini ang maging susbaranan nga suklanan han ka-epektibohan usa nga programa. Parahan kadam-anan mga LGUs nagiging inspirasyon para haira ini nga pasidungog nga pauropayon pa ang pagdumarahan ira lokal nga panggobyernohan nga nakakabenepisyoan kadam-an. Gindumara ang Rayhak 2025 People Center and Library nga nagdarahan tema Championing Local Governance tidahan Enero 27, 2026. Tikang Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Denros Pineda, BIPSU intern, ini ang iyo Agenda ha 8. Ratsada Balita! Ginsisipat niya na hinusa nga French Luxury Cruise Line ang mga tourist destinations ha Leyte nga biliran para maging kaparte han era cruise destination. Ginbisita han kumpanya dipunan ang mga tourist attractions han Baybay City, Kalangaman Island han Palumpon, Leyte, Higatangan Island han Naval, Biliran, ngan Maripipi Island han Maripipi Biliran.
Ini nga mga lugar ngan isla in mga panguna nga mga tourist destination din nga sinirangan Visayas. Nagigisumpayan ang mga senior representatives ha nasabi nga cruise line ha Department of Tourism Region 8 ngan ha mga LGU nga ginsisipat para hay nga mga pagbisita hin mga langyawanon nga turista. Sumula ha report han DOT, didapahan 2018 nakaagaw hin atensyon ini nga mga lugar hini nga mga cruise line sanglit era gipabalik panginano agud pa man mahilakip ha era cruise package. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, ini Hikard Cyrus Margalio, work immersion student han Leyte National High School. Ini ang iyo agenda ha-otso. Ratsada Balita! Ginpangunahan ni Acting Mayor Raymond Romualdez ang pag-abrihan bidding para hapagpilihin bago nga contractors nga magmamandohan garbage collection ha syudad han Tacloban. Sumalakan Romualdez, abri ni nga proseso para hangatanan nga contractors nga may sakto nga kapasidad maghatag hinusto nga serbisyo, tinikangan yan nga Marso. Kabahinan plano ang pag-uswaghan mga rotahan garbage collection, agod mas maging organisado ngan epektibo ang operasyon. Masihigpitan gihapon ang pagmonitor ang mga lugar nga permi ginihimo nga labuganin basura, sugada may kaibaan, ngan Paraiso San Jose, kundi nan mga autoridad, inandam magpatumanin citation ticket, parahan mga magtalapas han balaod. Hapadayon nga paningkamot nga mapaupay ang kahimtangan han basura ha syudad. Ginaghat ni Romualdez an nga tanan nga Taclobanon nga makig-usa ngan magpakita hin disiplina para hakalimpyo, kahapsay ngan kauswagan han Tacloban. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita. Ako, Hitrisha Nicole Nerha, break immersion student han Leyte National High School. Ini ang iyo agenda ha-otso. News and Information Center! Ha News and Information Center, masobra 4 milyones nga individual ha sinirangan Visayas, rehistrado na ha PhilSys. Sumulahan before 8, Matarinaw Bay ha Eastern Samar nagpapabilin nga positibo ha red tide toxin. Tikang ha News and Information Center, aadihin ni Lopido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center! Masobra 4 milyones na nga individual ha sinirangan Visayas in rehistrado na as of November 2025 hay laruman Philippine Identification System of PhilSys sumalahan report kang ha Philippine Statistics Authority Regional Office 8. Ini nga milestone inagpapakita ang padayon niya paningkamot ang PSA kasugbong ang local government units ngan community stakeholders nga dadon o mahiraniha katawhan ang National ID Services. Tikang han Enero 19 yan tuig ang registration activities in nagpapadayon pinaagyan fixed registration centers han PSA haunom nga mga probinsya han rehiyon. Igin-deploy gihapon han PSA ang mobile registration teams hapili nga makuri maabot nga mga bungto agod masiguro ang haluag nga sakop han registration. Gintagan gihapon ang prioridad sa pagtagad ang waray pamarehistro nga senior citizens, persons with disabilities, indigent families, ngan mga residente ha mga tayaw nga lugar, agud masiguro nga mauupod niya tanan ha National Identification Program han gobyerno. Samtang nagpapabilin niya abri ang PSA fixed registration centers agud maghatag ang kinahanglan niya mga serbisyo bahin ng PhilSys lakip na dinhi ang pag-update han personal records, correction han demographic information, pagliwan han nawara o naruba na nga national IDs ngan bulig pag-track han delivery status han ikin padara nga IDs. Ginaaghat naman ni PAC Regional Director Wilma Piranti ang tanan nga mga residente sa sinirangan Visayas na diri parehistrado nga pahimulsan ini nga nagpapadayon nga serbisyo labi na nga national ID inagsiserbi nga valid proof of identity ngan tulay agud madali maka-access sa mga programa nga serbisyo ang gobyerno ngan iba pa nga mga transaksyon. Tikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinildalit lupido ngan ini an iyo agenda ha-otso. Update sa mga proyekto, programa nga aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha Kaagio ha Agenda ha-otso. Kaagio ha Agenda ha-otso. Usa na liwat nga Farm to Market Road project han nga pinondohan han Department of Agrarian Reform ang natapos ngan ini idandam na itubyan ngadto ha lokal nga pangobyernohan han Calbayog City ha probinsyahan Samar. Ngan ini nga proyekto ing gintutuuhan nga dako in magiging kontribusyon
ha-end local communist armed conflict nga inisyatibo han gobyerno. Ikinalipay ang mga mulupyo ha mga barangay han kan humadak, Hilino, Dinawakan nga Naguma, ha syudad han Calbayog ha probinsya ng Samar, nga nasimento gihapon ang kalsada nga nagsusumpay han barangay kan humadak ngan Hilino. Yung kasama niya ng mga Panginoon na diri na good bata pa, karon na good na nga. Kung mapulida, maligan na namong kalsada para nga makayahin nila tanawang Panginoon siya. Kahit tira mga tuna. Mga talagunti, baga diri na namong paglalawasan. Isa sa kailasan. Yan. Pamanay ka na namong kalsada. Kasi doon nga, umuswag na namong kalsada. Magkaiba na ka dyan, kay apikin naman pagsakay. Dito pa nakakasakay niya. Sa tukod makuri kaya abot good nga di. Ini nga proyekto in pinondohan ha ilaruman Agrarian Reform Fund han Department of Agrarian Reform o KUNDAR ngan iginpatuman han lokal nga pangobyernohan han probinsya ng Samar ha barangay kan humadak nga nahimumutang ha Igbaw Hinbukid. May kahilabaon ini nga 1.8 kilometro nga nagkakantidad hin 11.9 milyones ka pesos. Labot ha sobra 1,200 nga mga mulupyon upat nga ginngaranan nga mga barangay nga manyangagi dinhini nga kalsada na lipay gihapon ang mga motorista kay diri na delikado ang ira pagbiyahe ngan hini nga lugar. Juan, sir, kaiba sa dito. Kaya naman pag-agi nga din mo. Kuren man kami kay rapor pa man sa dito. Diri po yan nga mahamis ng kuan sa mintado man. Sila daw kuan. Gintutuuhan nga anay ginkukutahan ini dinhi nga dapit hin mga rebelde. Sanglit dakuan ikabubulig hini nga proyekto ha End Local Communist Armed Conflict o kun ELCAC nga inisyatibohan gobyerno. Hapag kaya na andam na iniigtubyan handar ha lokal nga pangobyernohan han Calbayog para pagmintinar hini nga proyekto. Tiga nga Department of Agrarian Reform ini Jose Al Smithsoria an iyo kaagiyo ha agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkalain-laing nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na! Ngayong oras mga kaigsunan sa karong edisyon sa Istoryang Panlawas atong isgutan ang bagong sakit nga nakita na sa nasud na India, kini ang Nipah virus. Ako si Karanjan Villaskina. Nagdala kini og kabalaka kay posibleng mukatag kini ngadto sa ubang mga nasud. Busa, alerto ang Department of Health aron masiguro nga dili kini mosulod sa Pilipinas. Ako si John Aaron Tambis. Paday na ginabantay sa mga health authority ang Nipah virus o NIV. Usa ka talagsaon apan delikado kaayo nga sakit nga nagikan sa hayop ug himong makatakod sa tawo labi na sa South ug Southeast Asia. Ang Nipah virus unang nadiskubrihan ni atong 1998 hangtod 1999 atol sa outbreak sa Malaysia. Diin kapin 260 ka tawo ang natakdan ug labaw sa 100 ka tawo ang namatay. Tungod niini, kapin usa ka milyon ka baboy ang gipamatay aron mapugngan ang pagtapok sa sakit. Sumula sa World Health Organization, ang Nipah virus adunay case fatality rate nga 40% hangtod 75%. Depende sa outbreak ug access sa hustong pag-atiman sa panlawas. Sa pipila ka outbreak sa Bangladesh ug India, miabot ka sa kapin 70% ang namatay. Nga nahimo niini na usa ka pinakadelikadong virus sa kalibutan. Ang natural nga tigdala sa Nipah virus mao ang fruit bats o flying foxes. Ang pagtakot sa tawo mahitabo pinaagi sa pagkaon ug prutas na hugawan sa laway o ihi sa kabag ug pinaagi duol sa pagkontak sa natakdang hayop sama sa baboy. Dugang pa, posible usab tawo sa tawo nga pagtakod, labi na ang tig-atiman ug health workers. Sa Bangladesh, ang pagtuon nagpakita nga kapin 50% ang kaso sa pipila ka outbreak na adunay kalabutan sa human-to-human transmission. Ang kasagarang sintomas sa Nipah virus mao ang hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas ug pagsuka. Ang ubang pasyente makasinati og kalisod sa pagginhawa. Sa grabe nga kaso mahimong hubag ang utok o encephalitis. Ang uban nga nakaluwas makasinati og dugay nga problema sa nerbiyos. Adunay usab mga kaso nga mobalik ang sakit bisan human sa pila ka bulan o tuig. Sa pagkakaron wala pay bakuna ug wala pay espesipikong tambal batok sa Nipah virus.
ang pagkaatiman sa pasyente nagbunting lang sa pagtabang sa sintomas o komplikasyon. Gilista sa World Health Organization o WHO nga ang Nipah virus isip priority pathogen tungod sa taas nga kamatayon o peligro sa pagkatakod sa tawo. Bisan talagsaon ng outbreak, nagpasidaan ng mga eksperto nga ang mas duol nga pakig-uban sa tawo ug ihalas nga hayop makadugang sa peligro. Ginaawhag sa health officials ang publiko nga likayan ang pagkaon og hugaw o hilaw nga prutas, ayaw inom og hilaw nga kata sa palma, gamiton ang protective gear sa pag-atiman sa pasyente ug paglig-uno ng infection control sa mga ospital. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency, kini si John Aaron Tambis. Carlin John Villaskina. Para sa istoryang panlawas, kini ang inyong Agenda Haotso. Chika, Torreya, nga iba pa din ha Agenda Haotso. Maupay nga adlaw ha inyo nga tanan. Aaden akon buena mano nga chika para na aton chika, Torreya, nga iba pa din ha Agenda Haotso. Iginhayag ni Miss Anita Rose Gomez ang sikreto haniyan 19 inches ng waistline. Usaha TikTok video ni Pau Kaniyamo kundi sabot nga guti ay ang waistline ni Anita Gomez in iya na interview. Mahiunong han iya sikreto haniya guti ay ng waistline. Basehan bato ni Anita Rose Gomez, maliban lahan genetics ng hard work, ginbuhat ha iya han bata hiya ang tradisyon nga tinatawag nga big kiss, kundiin ginhihigutan ang pusod han bata hin tela para madali mahuwas nga da mag 1-year-old. Para kan Anita, usa inihan kausahan pagkamayada niya hingguti ay nga waistline. Dugang pa niya usang interview nga inaboti na 30.6k nga views. Ang iya waistline inaabot lahin 17 o 17.5 inches kung diri iya busog. Ihaliwat hinayag usang nga pageant nga iya waistline in natural nga waray retoke. Guti ay man kitaan hinduro ang iya waistline. Nagsiring naman ni Anita nga I think I am living a healthy lifestyle. Damo man haatit naghihingap hin waistline nga sugad kan Anita, diri liwat naton hingalingtan nga may adala sakto nga sukol halawas kun nga ing kalaptug-tug pwede gumuti. Kay kun imo piriton ang imo lawas, posibleng inin magkausa hin pagka-malnourished o iba pang sakit. Hakadamo ang ginaatubang nga ayat haaton tagsa-tagsa nga kinabuhi, ayaw kita pag-alang pagminor, hadalikyat nga panahon. Relax, enjoy, take a break mga friends. Tutok la din hiparhin mga impormasyon na nakakaliaw. Ako, Hirod Brian Gimba, para Chika, Trivia ngan iba pa. Ini ang iyo Agenda Haotso. Sumat panahon. Nagpapabilin ang share line dinhi sa Sirangan Visayas. Hinungdan han paka-eksperyensya hin makusog ngan makusog-kusog nga uuran. Nga nagdudurot hin babaha hapipira nga lugar. Labi na adton ada mga hagmubo nga pwesto. Darahan pabugso-bugso nga uran. Nakagpagawas hin rainfall warning adton NDRRMC para maging alerto ha posible nga epekto han padayon nga pag-uuran. Ginpahimat ngon liwat ang mga mangingisda ngan mga operator han tugtiay nga mga sakayan nga diri magbiyay hadagat tungod ang makuri nga katubigan habaybayon nga may kalabutan han nagahadi nga sistema han panahon. Ginaaghat ang publiko nga magandam. Likyan ang diri kinanglanon nga pagbiyahe durante hinduro nga uran. Ngan sundon ang mga sagdon nga ginhatag ang mga lokal nga otoridad ngan pag-asa tungod kay ang share line padayon nga nakakapikto han mga kondisyon ha panahon hari iyon. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Robin Miñano. Ini ang iyo Agenda Haotso. Editorial! Ang subuhan presidente nga Panginoon ang bugos sa kahabaan ng Maharlika Highway nga naidon ang mga ruba nga parte hiniin maiha na unta nga ginhimo ilabinahan mga naglabay nga administrasyon. Hakaihaan nga panahon panguna nga kalsadahan nasod ang Maharlika Highway diin ginsusumpay hini ang mga probinsya gamit ha negosyo ngan ginaagian hin ginatus-gatus nga mga motorista kada adlaw.
kundi kadungan han ka importante hining agian sa kunson liwat nga reklamo ang nagawas mahitungod han mga lubak, higlarom nga buho, hinungdan han kamaantal nga biyahe ngan ang kakulang hinsakto nga road markings ngan mga suga. Haliderato ni DPWH Secretary Vince Dizon gintikangan ang masusing nga inspeksyon han bugos nga highway kumubaton han araba han mga motorista. Ini nga pitad indiri la pag-ayad han ruba nga agian kundi malinaw nga mensahe nga gintatagad ang araba han kadamaan nga mga mulupyo lakip ang panalipod ngan paghatag hin seguridad han mga nalabay hini nga kahilabaan han Maharlika Highway. Pero diri sa dang inspection la ngan temporaryo nga pag-ayad kinahanglan nga siguraduhon ng DPWH nga paghingayad in magresulta in maiha nga paggamit han kalsada ngan di kalidad ang katrabaho. Kinahanglan gihapon maging abre ang ahensya ha publiko sugad ang paghahatag hin regular nga anunsyo kung ano ang ginaayad sano matatapos ngan kun binaano paggastos san pondo. Hini nga paagi mas matatapos ang katukon matapod ang katawhan ngan maibitaran ang paghiutrohan pareho nga problema ang dagming kakarubahang kalsada ngan ang pagkakamayada hin ruba-ruba hini nga atong ginaagian. Ang Maharlika Highway no sa nga simbolo kundi iniin maupay gihapon nga kahimtang ha aton ekonomiya ngan talwas ang mga biyahero nga magamit hini nga kalsada. Ang sugo ang presidente nga nang dagmit nga baton nga naksyon han DPWH indarayawon pero dapat padayon kita nga magbantay. Mahitungod ha katapusan ang tinuod nga suklanan hang kalangpusan indiri lakuto ba inspeksyon kundi ang talwas maupay ngan matatapuran nga Maharlika Highway para han nga tanan. Para han editorial ako Ryan Arinto ay naniwa Agenda ha 8. Iyo palahin batian ang pinakooring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat han iyo pag-upod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini an iyo Agenda 8 Year 2. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haos, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.